Mga Bilang, chapter 35. Sinabi ni Yahweh kay Moises, nang sila ay nasa kapatagan ng Moab sa may Jordan sa Jericho, sabihin mo sa mga Israelita na bigyan nila ng sariling mga lunsod at mga pastulan ang mga Levita. Ang mga lunsod na iyon ay magiging pag-aari ng mga Levita at doon sila maninirahan. Ang mga pastulang iyon ay para sa kanilang mga bakahan at kawan. Ang sukat ng pastulang ibibigay ninyo sa kanila ay 450 metro mula sa pader ng lunsod, 450 metro sa silangan, 450 sa timog, 450 sa kanluran, at 450 sa hilaga. Bigyan rin ninyo sila ng 6 na lunsod kanlungan na takbuhan ng mga nakapatay nang hindi sinasadya. Bukod dito, bibigyan pa ninyo sila ng 42 lunsod, kasama ang mga pastulan ng mga ito sa makatuwid. Ang ibibigay ninyo sa kanila ay 48 lunsod. Ang bilang ng lunsod na ibibigay ng bawat lipi ay batay sa laki ng lipi. Sa malaking lipi, marami ang kukunin, sa maliit ay ilan lang. Sinabi ni Yahweh kay Moses, sabihin mo sa mga Israelita, pagtawid ninyo ng ilog Jordan patungong Kanaan, pumili kayo ng mga lunsod kanlungan na matatakbuhan ng sinumang makapatay ng di sinasadya. Doon siya magtatago habang nililitis pa ang kanyang kaso upang huwag mapatay ng malapit na kamag-anak na gustong maghiganti. Pumili kayo ng 6 na lunsod kanlungan, 3 sa silangan ng Jordan at 3 sa Kanaan. Ang mga lunsod na ito ay maaaring pagtaguan ng sinumang makapatay ng di sinasadya, maging siya Israelita man o dayuhan. Ang sinumang pumatay ng kapwa sa pamamagitan ng sandatang bakal, bato o kahoy ay nagkasala ng pagpaslang, siya ay dapat patayin. Tungkulin ng pinakamalapit na kamag-anak ng napatay na patayin ang pumaslang kapag nakita niya ito. Papatayin din ang sinuman na dahil sa galit ay nakapatay sa pamamagitan ng panunulak o pagpukol ng anuman o sa pamamagitan ng suntok sapagkat siya ay nagkasala ng pagpaslang, siya ay dapat patayin. Tungkulin ng pinakamalapit na kamag-anak ng napatay na patayin ang pumaslang kapag nakita niya ito. Ngunit ang sinumang nakapatay ng hindi sinasadya, maging sa pamamagitan ng tulak o pukol ng anumang bagay o kaya naghagis ng bato at may natamaang di niya nakikita at hindi naman niya kaaway, ang taong iyon ay hindi dapat ipaubaya ng sambayanan sa mga kamag-anak ng namatay upang paghigantihan ng mga ito. Siya ay pangangalagaan ng sambayanan sa kamag-anak na gusto maghiganti. Ibabalik siya sa lunsod kanlungan at mananatili roon habang nabubuhay ang kasalukuyang pinakapunong pari. Kapag ang nakapatay ay lumabas ng lunsod kanlungan at napatay siya ng pinakamalapit na kamag-anak ng napatay niya, ito'y walang pananagutan sa batas. Ang nakapatay ay dapat manatili sa pinagtataguan niyang lunsod kanlungan habang nabubuhay ang nanunungkulang pinakapunong pari. Pagkamatay nito, maaari nang umuwi ang nakapatay sa kanyang sariling bayan. Ang mga tuntuning ito ay para sa inyo at sa lahat ng inyong mga salinlahi saan man kayo manirahan. Sino mang pumatay ng kapwa ay papatayin din, batay sa patutuo ng 2 o higit pang saksi. Walang papatayin dahil sa patutuo ng isang saksi lang. Sino mang pumatay ng sinasadya ay hindi maaaring tubusin ng salapi, dapat siyang patayin. Sino mang nakapatay ng hindi sinasadya at nagtago sa isang lunsod kanlungan ay hindi maaaring payagang umalis agad doon sa pamamagitan ng pagbabayad. Kailangang manatili siya roon habang nabubuhay pa ang nanunungkulang pinakapunong pari. Kapag ginawa niya ninyo ito, dinudungisan ninyo ng dugo ang lupaing inyong tinitirhan. Ang dugo ng pagpaslang ay nagpaparumi sa lupa at walang ibang makakapaglinis nito kundi ang dugo ng pumaslang. Huwag ninyong dungisan ang lupaing inyong tinitirhan sapagkat akong si Yahweh ay naninirahang kasama ng sambayan ng Israel.